Magandang gabi sa inyong lahat mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Tito Val at narito na naman tayo para sa isang nakakakilabot na kwento. Manatili kayo sa inyong mga kinalalagyan dahil ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na naganap sa probinsya ng Palawan. Bandang taon ng 2005 sa isang tauhan ng pribadong Aquatic and Fishery Supplies na nagbahagi ng kanyang malabangot na karanasan. Huwag niyo lang pong banggitin ang pangalan ko dahil hanggang ngayon ay wala pa rin naniniwala sa aking ikukwento. Nagsimula ako magtrabaho sa isang palaisdaan. Isang trabahong talagang trip ko dahil sa hilig ko mag-alaga ng isda at kalikasan. Pero malas ko dahil napunta ako sa isang pinakamahirap na parte, ang night shift. Palaging pare-parehong trabaho ang ginagawa namin, paulit-ulit. Pero karamihan doon tungkol sa pag-check ng kalusugan ng mga isda, kasama ng pag-aayos ng mga gamit sa palaisdaan. Mahirap talaga ang trabaho ko sa maraming aspeto, kaya siguro gets mo na kung bakit. Marami na akong nakitang mga isda na namamatay, simula nang mag-umpisa ako dito. Gabi lagi ang shift ko kaya't medyo nakakakilabot, lalo na kapag kailangan naming pumunta sa lumang shed. Minsan kasama ko si Rowena, isa kong katrabaho. Nagdala kami ng mga gamit pababa sa shed. Ang shed na ito ay isang madilim na warehouse na nasa tabi ng palaisdaan. Ang baho doon, halos hindi mo matitiis ang amoy ng bulok na tubig, pati mga nakatambak na lumang gamit. Meron pang ang rampa para makapasok. Tinulak namin ang trolley pababa. Tapos, itinulak packet ng rampa. Natatandaan ko pa. Sa kalagitnaan ng madilim pero tahimik na gabi, nagumpisa kaming magtalo kung sino ang magbubukas sa pinto ng shed. Siyempre, ako ang talo. Habang binubuksan ko ang pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang humihigop sa akin. Itinulak ko ang trolley papasok nang biglang sumalubong sa amin ng matinding lamig na may kasamang amoy ng bulok na tubig. Sinarado ko agad ang pinto para magsimula kaming mag-fill out ng inventory sheet. Habang nagsusulat, bigla kaming nagkatinginan ni Rowena. Pareho naming narinig ang isang mahinang tunog, parang nagmumula sa loob ng shed. Nagtawanan pa kami dahil iniisip namin na baka alon lang yun ng tubig. Nang biglang bumukas ang pinto ng shed nang wala sa oras, sabay kaming napasigaw. Tapos, napatalong kami sa takot. Nanahimik kaming dalawa, saka namin nakita na may malaking pusang itim na lumabas mula sa shed. Nagulat kami ng husto kaya't natawa ulit kami sa nangyari. Ang katahimikan pagkatapos ng sigawan namin ay sobrang nakakabingi. Habang nagpapahinga kami, bigla naman bumukas ang pinto ng drawer ng napakalakas, sabay na nahulog ang ilang gamit mula sa loob. Para kaming mga batang sabay na nagtakbuhan palabas. Hindi na namin tinapos ang inventory sheet, kaya iniwan na lang namin ang mga gamit doon. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay Karen, isa kong kaibigan na nagtatrabaho rin sa palaisdaan. Sinabi niyang nakaranas din siya ng mga katulad na pangyayari sa shed. May mga gabi raw na parang may kumakatok mula sa loob. Kung minsan naman may bigla lang dumadaan at tila anino sa bandang dulo nito. Halos hindi na ako pumupunta doon mag-isa dahil sa mga kwento-kwento na naririnig sa mga kasama ko. Kaya palagi kong sinusubukang umiwas na pumunta doon. May tradisyon pa nga kami doon sa palaisdaan na kapag may namamatay na isda, naglalagay kami ng dahon sa ibabaw ng tubig para hindi makulong ang kaluluwa nito at hindi magpag-alagala sa tubig. Pero isang gabi, hindi ko naiwasang pumunta sa shed mag-isa. May kailangang ayusin na pump dahil sa wala akong ibang kasama. Nag-aalangan ako pero kailangan kong gawin ang trabaho. Habang nasa loob ako para ayusin ang pump, narinig ko ang pamilyar na mahinang tunog mula sa likod ng shed.
Nagulat ako nang makita kong bumukas na naman ang pinto ng kusa. Pero sa pagkakataong ito, hindi pusa ang lumabas. Sa halip, isang matandang lalaking basang-basa na mukhang nawawala ang lumapit sa akin. "Nasaan ako?" tanong niya. Natulala ako kaya't hindi agad ako nakapagsalita. "Kailangan akong makita ng aking pamilya," dagdag pa niya. Tinawagan ko agad ang security at ipinaalam ang sitwasyon. Maya-maya pa, nang malingat ako, biglang nawala ang matanda. Pagdating ng security, sabay namin itong hinanap tapos nakita namin itong nakahandusay sa dulong bahagi ng shed. Wala nang buhay. Tumawag kami ng tauhan ng barangay para kuhanin ang labi ng matanda. Naalaman namin na ang matandang lalaki ay isang maing isda na 2 araw nang nawawala mula sa isang malapit na barangay. Sa aming pagtataka, sinabi ng mga taga-punerarya na nag-ayos ng bangkay nito na halos 1 araw na itong binawian ng buhay. Kaya sobra akong nagtataka dahil nakausap ko pa ito bago makita ang bangkay nito sa loob ng shed. Tapos dinala siya pabalik sa kanyang pamilya at laking pasasalamat nila dahil doon. Simula noon, nagbago ang pananaw ko sa shed. Mas lalo akong natakot pumunta doon pero minsan may mga bagay na talagang kailangan nating harapin para makatulong sa iba. Sa ngayon, sa iba na ako nagtatrabaho at sa susunod ko na lang ibabahagi ang iba pang kababalaghang nararamdaman ko dito. At diyan po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y nagustuhan po ninyo. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Abangan ninyo ang susunod nating episode dito lamang sa Pinoy Mystery Horror. Ako si Tito Val, nagpapaalam. Hanggang sa muli, ingat at magandang gabi.